Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday. Batay sa 8 a.m. update kanina ng Pag-asa, wala na sa loob ng PAR ang binabantayang bagyo. Gayunman, patuloy na makararanas ng mga pagulan ang malaking bahagi ng bansa hanggang sa susunod na araw, bunsod ng pag-iral ng habagat. Narito po ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Kaninang 8:20 a.m., tuluyan nang lumabas itong bagyong Inday sa ating Philippine Area of Responsibility. So generally pa north-northwestward yung paggalaw nito. So latest location natin as of 10 a.m., 590 kilometers north-northeast ng Itbayat sa may Batanes. May taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 140 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 170 kilometers per hour. So north-northwestward yung paggalaw nito sa bilis na 25 kilometers per hour. So generally, palayo na yung paggalaw ng nasabing bagyo sa ating bansa. Gayunpaman, makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga makakapal na kaulapan dito sa malaking bahagi ng Pilipinas, especially dito sa western section ng ating bansa ay ang patuloy na epekto ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat na patuloy na hinahatak ng bagyong Inday. So saan pa rin natin yung significant na mga pag-ulan, especially dito sa western section ng Pilipinas sa mga susunod na araw. At ito yung ating latest track and intensity forecast para kay Bagyong Inday. Sa mga susunod na oras, magpapatuloy yung generally pahilagang kanluran na paggalaw nito na kung saan posible itong maglandfall dito sa southern portion ng China bukas. So patuloy yung paggalaw nito papalayo sa ating bansa, ngunit makikita natin dito sa track forecast na ito, itong bilog or itong area na shaded ng yellow, yan po yung area na kung saan makakaranas tayo ng mga malalakas na hangin associated sa bagyo. So base dito, makikita natin na hagip pa rin ito ang ilang areas ng extreme northern Luzon. So as of 11 a.m., may nakataas pa rin po tayong tropical cyclone wind signal number 1 dito sa malaking bahagi ng Batanes area. So asan pa rin natin yung mga pagbugso ng hangin sa mga lugar na iyon. Maghanda po tayo sa mga possible damages sa ating mga light, sa mga infrastruktura na gawa sa light materials. Pero saan po natin na habang papalayo itong sentro ni Bagyong Inday sa ating bansa, so dito nga po sa ilang areas ng Batanes, so mabawasan ng epekto nito ng mga malalakas na hangin na dala ng bagyo. Pero gayon pa man, dahil sa epekto ng habagat, magtaka po tayo, wala namang signal sa ating lugar, malayo yung bagyo, pero bakit malakas yung hangin sa ating lugar? So dahil po yun sa epekto ng ating southwest monsoon o yung hanging habagat, na kung saan sa mga susunod na araw, simula today until the next few days, makakaranas po tayo ng mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng ating bansa. So inulit ko po, hindi po ito direktang dulot ni Inday lamang, kundi yung epekto rin po ng ating southwest monsoon o yung habagat na hinahatak nito. Ito po yung ating latest weather advisory na na-issue ngayong alas 11 ng umaga. So asahan po natin yung 100 to 200 mm sa mga pag-ulan. Ito po yung mga areas na shaded ng orange dito sa bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So ito po yung mga pag-ulan associated sa ating southwest monsoon o habagat. So mapapansin po natin at a glance ay generally itong kanlurang bahagi ng ating bansa talaga yung pinakamaapektuhan ng habagat. So inulit ko po 100 to 200 mm, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, samantala 50 to 100 mm sa mga pag-ulan. Ito yung mga areas shaded by yellow sa may La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, dito sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Palawan, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Simula bukas ng tanghali hanggang sa Lunes ng tanghali, mababawasan yung mga pag-ulan sa ilang area ng Western Visayas at Negros Island region, pero magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at itong ilang bahagi ng Western Visayas, particular na sa Aklan at Antique. Magpapatuloy na mababawasan yung mga pag-ulan sa may Visayas at Palawan.
So starting Monday ng tanghali hanggang sa Tuesday ng tanghali, makaranas tayo ng mga pag-ulan, 100 to 200 mm sa mga pag-ulan dito sa bahagi ng Zambales. Samantala, 50 to 100 mm sa pag-ulan ang ating posibleng maranasan. Muli, ito pa yung mga areas shaded ng yellow sa Occidental Mindoro, Bataan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet, Ilocos Sur, Abra at Ilocos Norte. So mapapansin po natin sa mga sunod na araw ay makakaranas na rin tayo ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon, particular na sa may Ilocos region at ilang areas ng Cordillera. Kaya maganda po tayo maging alerto sa mga banta ng flooding at landslides sa ating mga lugar, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy at malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Patuloy po tayong mag-monitor o mantabay sa mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad. At ito naman po yung ating latest gale warning na na-issue kaninang alas 5 ng umaga. So dahil sa epekto ni Bagyong Inday, may nakataas pa rin pa tayong gale warning sa may Batanes, Cagayan at Babuyan Islands. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat sa mga lugar na ito, huwag po muna tayong pumalaot dahil makakaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng Bagyong Inday. Nakaranas ng matinding pagbaha ang ilang mga lugar sa Mindanao bunsod ng malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat na hinahatak ng Bagyong Inday. Sa video na ito, na nakunang kahapon ng isang netizen mula sa barangay Arutok, Buldon sa Maguindanao del Norte, kita ang napakalakas na pagragasa ng tubig sa ilog. Matinding pagbahari ng naranasan sa Barangay Tapian sa Cotabato City. Sa lakas ng pagragasa ng tubig, makikitang nawasak nito ang isang ginagawang kalsada na ayon sa nagpost ay matagal nang nakatenga at hindi pa rin natatapos. Nalubog rin sa baha ang maraming lugar sa Dato Salibo sa Maguindanao del Sur. Nagmistulang lawa rin ang malaking bahagi ng Northern Kabuntalan sa Maguindanao del Norte. Maraming mga residente ang nilikas dahil sa matinding pagbaha na ngayon ay pansamantalang nananatili sa ilang mga evacuation center sa iba't ibang parte ng Mindanao. 7 na ang naitalang nasawi habang may 5 ang naiulat na nawawala matapos ang nangyaring landslide at mga pagbaha sa Calanogas, Lanao del Sur na dulot ng habagat. Ayon sa Lanao del Sur Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, natabunan ng lupa ang ilang residente sa lugar dahil sa naranasang malalakas na pag-ulan. Patuloy pang hinahanap ng mga otoridad ang mga biktima na pinaniniwalaang natabunan ng guho. Medyo pahirapan ang rescue operations dahil hindi madaanan ang ilang mga kalsada at patuloy na nagbabadya ang landslide sa lugar. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang search and rescue operations. Patay ang magkakamag-anak sa isang barangay sa Sarangani matapos ang nangyaring landslide doon. Maraming mga lugar rin ang binaha sa iba pang mga lugar dahil sa matinding pag-ulan. Ito ang balita ni Lizelle Naela. 10 magkakaanak ang patay matapos na matabunan ng gumuhong lupa sa Sitio Fundao sa Barangay Poblasyon Malapatan sa Sarangani kahapon. Lumambot ang lupa bunsod ng malalakas sa pag-ulan na dulot ng habagat. Samantala ang BFP Malapatan ay naglagay ng emergency tents para sa mga nasalanta sa Kapia Upper Lasang Relocation Site at Barangay Laut Malapatan, Sarangani Province. Layunin nito na masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng mga evacuees habang nagpapatuloy pa ang response, monitoring at relief operations. Isang landslide rin ang naitala sa Barangay Talayran, Buog sa Zamboanga, Sibugay kaninang alas 6 ng umaga. Pansamantala munang isinara sa mga motorista ang kalsada dahil sa makapal na putik na tumabon sa daanan. Sa Maluwaw, Pigkawayan, North Cotabato, gumuho kahapon ang box culvert at kalsada na nagdurugtong sa Barangay Maluwaw at Barangay New Kulasi dahil sa pagtaas ng tubig at tuloy-tuloy na pag-ulan.
Binahari ng buhangin Kabantian Indangan Road, Davao City, dahilan para maging pahirapan ang pagdaan ng mga sasakyan sa kalsada. Nalubog din sa tubig ang ilang lugar sa Barangay Rebocon, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, na dulot ng walang tigil na pag-ulan dala ng habagat simula pa kahapon. Kasama ang General Santos, Zamboanga Sibugay, North Cotabato, Davao, Zamboanga del Sur at Sultan Kudarat. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 17 ang kabuang bilang ng naitalang nasawi matapos ang pananalasa ng bagyong Inday sa bansa na sinabayan pa ng habagat. Batay sa 6 a.m. update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, naitala ang bilang ng mga namatay sa Malapatan, Sarangani na umabot sa 17, 5 sa Calanogas, Lanao del Sur at may 2 sa Bukidnon. Sinasabing nasawi ang mga ito dahil sa landslide at pagkalunod. Mayroon ring mga naitalang 4 na sugatan habang may 9 ang nawawala at patuloy na hinahanap sa ngayon. Gayunman patuloy pa rin ang validation na ginagawa ng NDRRMC hinggil sa bilang ng mga casualty kaya't maaari pang magbago ang mga numero. Samantala, aabot naman sa mahigit 112,000 na mga pamilya ang naapektuhan ng pananalasa ng bagyo at habagat sa bansa. Aabot sa 153 mga bahay ang nasira, habang marami pa ang nananatili sa mga evacuation center. Nasagip ng mga otoridad ang 19 na badyaw na natrap sa ilalim ng Tumagbok Bridge sa Miagao, Iloilo, madaling araw ngayong Sabado. Isinagawa ang rescue operation sa pangunguna ng MDRRMO, PNP, BFP, Philippine Coast Guard at iba pang ahensya sa gitna ng malakas na pag-ulan bunsod ng bagyong Inday. Matagumpay na nailikas ang lahat ng mga apektadong individual at dinala sa evacuation center kung saan sila nabigyan ng agarang tulong at relief assistance. Patuloy naman ang babala ng lokal na pamahalaan sa publiko na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad sa gitna ng mga inaasahan pang mga pagulan. Nasira ng malakas na buhos ng ulan ng isang flood control project sa barangay San Vicente sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Sa post ng isang netizen, sinasabing matagal nang may maliit na sira ang nasabing proyekto. Subalit dahil hindi na iaayos, tuluyan na itong nasira sa kasagsagan ng ulan kahapon. Samantala, gumuho rin ang bahagi ng highway sa Purok 5, Barangay Lawili sa Alyosan, Cotabato. Sa video na ito makikita ang bumigay na bahagi ng kalsada matapos na lumambot ang lupa sa ilalim nito. Hinarangan ng mga otoridad ang gumuhong bahagi ng kalsada upang maiwasan ang aksidente sa mga motorista. Nakararanas ng malalakas at naglalakihang mga alon ng Western Seaboard ng Batan Island sa Batanes bunsod ng bagyong Inday na naghahatak ng habagat. Sa video na binahagi ng Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, makikita ang bagsik ng karagatan kaya't mahigpit ang kanilang paalala sa lahat na ipinagbabawal ang paglapit, pagtambay o pagkuha ng larawan o video malapit sa dagat. Suspendido pa rin ang paglalayag sa lugar at pinagbabawal ang pagpalaot ng anumang uri ng sasakyang pandagat. Samantala, hindi rin muna ipinapayo ng PDRRMO ang pagbiyahe sa anumang lugar sa Batanes dahil sa naranasang malakas na hangin na lubang delikado para sa mga motorista. Hindi rin nawawala ang banta ng pagguho ng mga bato sa mga kalsada at masyadong madula sa mga kalsada na maaaring magdulot ng aksidente. Bagaman nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Inday, patuloy ang ginagawang monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong araw ng Sabado, July 11.
Naka-standby pa rin ang Emergency Operations Center ng MMDA habang nakaalerto pa rin ang mga rescue at emergency response assets ng ahensya. Ito'y upang agad na tumugon sa anumang insidente na maaaring idulot ng habagat na patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Patuloy rin silang nakamonitor sa mga sitwasyon sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila upang agad na makatugon sa anumang insidente ng mga pagbaha at pagsisikip sa trapiko. Pasabol na o muli ng mararaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang kalsada sa Sea Breeze, Barangay Tayamaan sa Mamburao Occidental, Mindoro. Ito'y matapos ang isinagawang clearing operations ng MDRRMO, PDRRMO, Municipal Engineering Office, Bureau of Fire Protection, katuwang ang Philippine Coast Guard. Pansamantalang isinara ang nasabing kalsada kahapon matapos matumba ang isang puno dahil sa malakas na pag-ulan at pagbugso ng hanging dala ng habagat na pinalakas ng Bagyong Inday. Patuloy namang nakamonitor ang mga otoridad sa lagay ng panahon at pinapayuhan ng mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe. Nananatiling kansilado ang biyahe sa ilang mga pantalan sa bansa, bunsod pa rin ang masamang lagay ng panahon. Batay sa 8 a.m. advisory ng Philippine Ports Authority o PPA, ngayong July 11, Batangas, Bicol, Mimaropa at Visayas ang suspendido ang paglalayag dahil delikado. Para sa kumpletong listahan ng mga kanseladong biyahe, maaaring i-check ang social media page ng PPA. Ibinabana ng Philippine Coast Guard ang suspensyon sa paglalayag sa mga karagatan ng Surigao del Norte matapos bahagyang gumanda ang lagay ng panahon doon. Sa advisory na inilabas ng PCG ngayong umaga, pinayagan ng maglayag ang mga sasakyang pandagat na may 15 gross tonnage pababa mula sa naunang limitasyon na 35 gross tonnage pababa. Pinayuhan naman ng mga operator at kapitan ng mga barko na manatiling mapagmatsyag at tiyaking ligtas ang paglalayag sa kabila ng pagbuti ng panahon. Ayon sa Pag-asa, nakararanas pa rin ng matataas na alon ang Dinagat Islands, Siargao, Bukas Grande Islands at Surigao del Sur, habang umiiral pa rin ang gale warning sa Hilaga at Silangang Baybayin ng Northern Luzon. Sa iba pang balita, nakaranas ng magnitude 4.6 na lindol ang bayan ng Moncayo sa Davao de Oro bandang 8:47 ng umaga ngayong Sabado. Ayon sa PBOX, may lalim na 12 kilometers ang naitalang pagyanig at naitalang epicenter nito 8 kilometro sa timog silangan ng Moncayo. Naramdaman ang intensity 3 sa Nabunturan, Davao de Oro at sa lungsod ng Bislig, Surigao del Sur. Wala namang inaasahang pinsala sa mga istruktura o mga aftershock kaugnay ng nasabing lindol. Isa sa pinakaabangan sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo ay ang pagharap ni Atty. Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Vice Presidente. Ayon sa isang impeachment trial expert na si Atty. Tranquil Salvador, magiging kaabang-abang ang gagawing pagtatanong sa testigo na abogada. Ito ang balita ni Rosa Licos. Good morning, everyone. Prepare for Typhoon Inday. Ito ang maikling pahayag ni Atty. Zulaika Lopez, Chief of Staff ng Office of the Vice President, nang bumisita sa Senado araw ng Huwebes, July 9. Ilang araw ito bago inaasahan niyang pagharap bilang testigo sa Senate Impeachment Court matapos hili ng House Prosecution Team na isapina
para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa impeachment trial veteran at legal expert na si Attorney Tranquil Salvador III, isa si Attorney Lopez sa pinakaabang personalidad sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa susunod na linggo. Actually, that witness, that will be very interesting even for me. How they will handle that witness. Kasi ano yan she's the type of witness na hindi mo na mabibrief, di ba? Kasi hindi mo talaga testigo yan Dagdag pa nito, kaabang-abang kung papaano ang magiging pagtatanong ng prosekusyon sa abogada. So gusto ko rin makita paano i-handle yun si Attorney Lopez. Kasi yan Chief of Staff ng Vice President yan So hindi mo mamimiting yan. Sa kasalukuyan, hindi pa maituturing na hostile witness si Attorney Lopez. Ayon sa rules of court, maaari lamang ideklara ng hukuman na unwilling o hostile ang isang testigo kung may sapat na katunayang may salungat itong interes sa panig na tumawag sa kanya, walang sapat na dahilan sa pagtangging tumestigo o nilinlang niya ang panig na tumawag sa kanya para tumestigo sa hukuman. Sa July 13 at 14, pinaharap si Attorney Lopez ng Senate Impeachment Court kaugnay ng Article of Impeachment laban kay VP Duterte na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Samantala, ilang kongresista rin ang nagsasabing patungo sa mas exciting part ang paglilitis. May pasabog ba next week? Anong Meron. klaseng pasabog po? 5-star. I'm quite certain as we go into confidential funds misuse, bribery, and unexplained wealth, which are basically the beating heart of the impeachment trial, mas marami pa ho tayong matitisod at makikita na mga pasabog dito po sa paglilitis po na ito. Wala pa rin katiyakan kung haharap na sa impeachment court si VP Duterte o muling bibisita sa Senado sa susunod na linggo. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napadalhan na ng sabina ng impeachment court si Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ng Office of the Vice President. Babala ng korte, maaaring isyuhan ng show cause order o patawan ng contempt ang abogado kung hindi ito sisipot sa paglilitis. Ito ang balita ni Jed Neresina. Inaasahan ng Senate Impeachment Court ang pagharap sa Lunes o kaya sa Martes ni Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos matanggap ng Central Records ng OVP ang ipinadalang sabina ad testificandum nitong Huwebes, July 9. Babala ng korte, posibleng patawan ng contempt ang opisyal kung hindi ito sisipot sa paglilitis. Like any other compulsory process, the court, kapag merong hindi pagsunod sa kanya, pwedeng ma-show cause siya for contempt. Ang tinatawag na show cause dito, isang party na nagpapasunod o na nagpapa-issue ng subpoena na yon at na-issue nga yung subpoena na yon can ask the court to ask back to ask the witness kung bakit hindi siya nakapunta at hindi siya tumalima doon sa subpoenang in-issue sa kanya para malalaman ng korte kung meron bang justifiable reason ng hindi niya pagpunta. Batay sa inisyong sabina ng impeachment court, mahigpit na iniuutos kay OVP Chief of Staff Attorney Zuleika na humarap sa Senado sa July 13 at 14 alas 2 ng hapon. Gayunpaman nilinaw ni Attorney Reggie Tonggol, ang tagapagsalita ng impeachment court, na sa Martes, July 14 pa talaga ang aktwal na inaasahang pagsalang bilang testigo ni Attorney Lopez. Samantala, para sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte, sa Lunes, July 13, unang sasalang bilang testigo ng prosecution si Attorney Jeremy Lotok, ang Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI. Paliwanag ni Attorney Tonggol, nakadepende sa House Prosecution Panel at Defense Team kung gaano katagal ang magiging pagsusuri kay Attorney Lotok. Matatandaang ang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Calilung ay inabot ng 2 araw para sa kanyang direct at cross-examination. So it might also be the same with
with Regional Director Attorney Lotok on Monday. So we expect siguro a long trial date on Monday just to try to finish the direct examination, the cross-examination, the redirect examination, and the recross examination. Dahil dito, walang kasiguraduhan ayon kay Attorney Tonggol kung kakayanin ng korte na matapos ang isang testigo sa loob lamang ng isang araw. Well, like with anything in this world, wala na certain. So, depende talaga yan doon sa bilis ng pagtatanong, bilis ng pagsagot, at yung bilis din ng proseso na mailatag ng prosecution yung kanyang ebidensya. However, there might be circumstances that will need to have the day extended or even continued the next day. Samantala, nakahanay na rin ang susunod na testigo para naman sa darating na Miyerkules, July 15, kabilang si Captain Belinda Bello, ang Legislative Security Bureau Executive Director ng House of Representatives Office of the Sergeant at Arms. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang halaga ng 2016 Arbitral Award. Ayon sa Pangulo, hindi dapat maging lugar ng sigalot ang South China Sea, kundi ito ay nararapat na maging lugar ng kooperasyon at kapayapaan. Ito ang balita ni Nel Maribohok. Ang 2016 arbitral ruling ay hindi lamang isang simpleng tagumpay, ngunit ito ay tungkol sa mga tao. Ito ang naging laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diplomatic reception para sa ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award kagabi. Ayon kay Pangulong Marcos, ang nakuhang tagumpay na ito ng Pilipinas ay tungkol sa proteksyon sa kabuhayan ng mga Pilipino. But let us not forget, the 2016 Arbitral Award is not just an abstract triumph of jurisprudence. It has a profound and deeply human dimension. At its heart, this award is about people. It is about our fisherfolk whose ancestors have cast their nets in these waters for many generations and who deserve to fish in peace, in safety, and with the dignity to feed their own families. Kaugnay nito ayon kay PBBM, mas pinili ng bansa ang dialogo kaysa komprontasyon, ang batas imbes na pananakot at kapayapaan sa halip na tunggalian. Ginawaan niya ito ng bansa dahil sa paniniwala sa rules-based international order. Kaya naman non-negotiable para kay Pangulong Marcos ang pagtupad sa international law. From resolving maritime boundaries to addressing modern challenges like marine environmental protection and biodiversity conservation, adherence to international law has proven to be non-negotiable, irreplaceable, non-optional. For the Philippines, our path forward remains clear and absolute. We remain steadfastly committed to the United Nations Charter and to UNCLOS. Binigyan din rin ni PBBM na ang South China Sea ay hindi dapat maging lugar ng alitan. We hold a simple but unwavering conviction. The South China Sea must never be an arena of conflict. It must remain a sea of peace, cooperation, and connectivity. Ang 2016 arbitral ruling ay isang makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumabor sa Pilipinas laban sa China tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea. Pinapawalang bisa nito ang basehan ng Beijing na angkinin ang halos kabuuan ng South China Sea. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Patuloy ang panawagan ng mga mangingisda sa Zambales na muli silang makapangisda ng malaya sa Bajo de Masinloc. Tiniyak naman ng Department of National Defense na hindi tatalikuran ang karapatan ng Pilipinas sa lugar habang naghahanap ang pamahalaan ng makakbang upang maibalik ang kanilang pag-access sa tradisyonal na pangisdaan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. 2013 pa huling nakalapit sa Bajo de Masinloc si Paulo Quitaneg, presidente ng Zambales Provincial Fisher Folks Association.
Ito ay dahil sa paulit-ulit na harassment at pagbabawal ng mga Chinese vessel sa mga Pilipinong mangingisda na nagtutungo doon. Noong 2024, muli silang nagtangkang mangisda sa lugar, ngunit hindi na sila pinayagang makalapit. Naglagay sila ng payaw upang magsilbing pamugaran ng mga isda at mapagkunan ng huli. Ngunit kinabukasan, ayon sa kanila, pinutol umano ito ng mga Chinese. Dahil dito, nananawagan ang mga mangingisda sa pamahalaan na gumawa ng konkretong hakbang upang muli silang makapangisda ng malaya sa kanilang tradisyonal na pangisdaan. Bilang isa pong sekretary po ng National Defense, paano po natin kami mapoproteksyonan po at malaya po kami na makapanghuli po doon po sa ating sarili pong atin. So isa sa mga daing namin nandito ngayon, di kami malaya makapangisda doon talaga dahil sa mga ganong senaryo. Ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., patuloy na naghahanap ang pamahalaan ng mga paraan upang matulungan ang mga Pilipinong mangingisda na makabalik at malayang makapangisda sa Panatag Shoal o Bajo de Masinloc. Aniya, may inihahandang security arrangement ang pamahalaan para sa lugar, ngunit hindi na niya ito idinitalye. So habang kinukuha natin uli ang Bajo de Masinloc, siguraduhin natin ang ating spearheads, ang mga fisher folk natin, ay kontento sa kanilang pamumuhay. Sinabi rin ng kalihim na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang iba't ibang hakbang upang matiyak na makapapalaot at makapangisda muli ang mga Pilipino sa lugar sa lalong madaling panahon. Sa kanyang pagbisita kahapon sa Masinloc, Zambales, kaugnay ng paggunita ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award na mahagi ng tulong sa mga mangingisda ang DND sa pangunguna ng Civil Military Operations Group ng Philippine Navy, katuwang ang Armed Forces of the Philippines at ang lokal na pamahalaan ng Zambales. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang mga payaw, kagamitang pangisda, mga baterya at mga family food pack, bilang bahagi ng suporta ng pamahalaan habang isinusulong ang mga pangmatagalang solusyon sa kanilang kabuhayan. Naghahanap kami ng iba't ibang pamamaraan sa objektibo na malayang makapalaot at makapangisda sa Bajo de Masinloc ang ating mga mangingisda sa lalong madaling panahon. Gayunman, nilinaw ni Secretary Teodoro na hindi kabilang sa mga opsyon ang panukalang joint fishing na inihain ng Chinese Embassy. Aniya, malinaw ang 2016 Arbitral Award na kumikilala sa mga karapatan ng Pilipinas sa lugar. Dahil dito, hindi dapat humingi ng pahintulot ang Pilipinas sa China upang makapangisda sa Bajo de Masinloc. Habang isinasagawa ang mga hakbang upang mapalakas ang seguridad sa Bajo de Masinloc, sinabi ng kalihim na mahalaga ring matiyak ang kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda. In the meanwhile, habang ang security arrangements ginagawa upang masecure natin ang Bajo de Masinloc, tayo ay may responsibilidad na buhayin ang mga mangingisda. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng bagong headquarters ng Presidential Guards Group sa JP Laurel Street, San Miguel sa Maynila. Ayon sa Malacanang, ang inaugurasyon na ito ay nagpapatunay ng patuloy na suporta ng administrasyon sa Presidential Security Command o PSC, partikular na sa pagdating sa profesionalismo, kahandaan at kapabilidad na gampanan ang kanilang tungkulin. Ang PSC ang pangunahing nagbabantay sa seguridad ng Pangulo ng Bansa kasama ang mga miyembro ng First Family. Nagpatawag ng cabinet meeting si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang kahapon. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez, sa naturang pulong tinalakay ang 2027 National Expenditure Program o NEP. Ipresenta ito ng Department of Budget and Management o DBM. Hindi na nagbigay pa ng detalye ang kalihim kung magkano ang kabuang panukalang budget na inaprubahan.
Inaasahan na isusumite ng palasyo ang panukalang pambansang budget sa Kongreso pagkatapos ng State of the Nation Address ni PBBM sa July 27. Abiso po sa mga motorista, nagbabadyang muli ang panibagong oil price hike sa susunod na linggo. Sa gitna ng panibagong tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran, batay sa resulta ng oil trading sa international market, inaasahang madaragdagan ng 2 hanggang 4 na piso kada litro ang presyo ng diesel, habang nasa piso naman ang posibleng madagdag sa presyo ng gasolina. Sa Lunes, inaasahang iaanunsyo ng Department of Energy ang oil price adjustment na siya namang ipatutupad sa araw ng Martes, July 14. Puspusan na ang paghahanda ng mga bansa sa silangang bahagi ng Asya, partikular ang mga bansang Japan, Taiwan at China, sa inaasang epekto ng pananalasa ng bagyong Bobby na kasalukuyang nasa silangan ng Taiwan at kumikilos pahilaga-hilagang kanluran patungo sa Japan at timog silangang China. Inaasahang dadaan ang bagyo malapit sa Sakishima Island sa Japan at magdudulot ng malakas na ulan sa Taiwan bago ito maglandfall sa Pushu o Wenzhou sa timog silangang China at posibleng magtungo pahilaga. Sa Taiwan, nagpadala na ang pamahalaan ng mga high alert warning para maabisuhan ng mga residente na maghanda sa epekto ng bagyo. Libo-libong residente na ang inilikas habang naka-standby na ang halos 29,000 na sundalo para sa posibleng rescue operations. Nagsara rin ang mga paaralan, opisina at financial markets sa ilang bahagi ng Taiwan at nagkansela na ang mga airline na mga biyahe dahil sa banta ng bagyo. Sa Japan, sinicure na ng mga residente sa mga bintana, yung mga bintana at glass doors, naglagay ng windproof nets sa mga bahay at negosyo at nag-imbak ng pagkain at supplies bilang paghahanda. Daang-daang flights din ang kinansela ng Japan Airlines at All Nippon Airways na nakaapekto sa libu-libong mga pasahero. Sa China, pinutol na ng mga otoridad ang malalaking sanga ng mga puno na posibleng bumagsak sa pananalasa ng malalakas na hangin at ulan na dala ng bagyong Bobby. Inatasan na rin ang mga lalawigang maaring daanan nito na palakasin ang kanilang paghahanda habang itinali na sa mga daungan ang mga bangkang maaring anurin dahil sa inaasahang matataas na along dala ng malakas na bagyo. Una nang nanalasa ang bagyong Bobby sa U.S. territory sa Pacific, partikular sa Marianas Islands. Nagdala rin ng matinding pagulan ng bagyo sa Pilipinas kung saan umabot sa 15 nasawi dahil sa landslides bunsod ng bagyo. Magpapatuloy ang diplomatikong pag-uusap ng Estados Unidos at Iran sa kabila ng mga panibagong sagupaan sa gitnang silangan. Ngunit iginiit ni US President Donald Trump na tapos na ang ceasefire sa pagitan ng dalawang bansa at hindi na ito maibabalik pa. Ito ang balita ni Joan Nano. Magkakaroon pa rin ng panibagong pag-uusap ang Estados Unidos at Iran sa kabila ng mga nagdaang pag-atake sa gitnang silangan. Ito ay matapos ipahayag ni US President Donald Trump na pumayag ang Washington na ipagpatuloy ang negosasyon matapos umanong humiling ang Iran na muling mag-usap ang dalawang panig. Gayunman, mariinding binigyang diin ni Trump na tapos na ang ceasefire na nabuo noong nakaraang buwan at hindi na ito umiiral. Pinabulaan na naman ng Iran ang pahayag ni Trump. Ayon sa Iranian Foreign Ministry, hindi sila humiling ng direktang pag-uusap sa Estados Unidos. Sa halip, pumayag lamang ang Tehran na tanggapin ng mga negosyador mula sa Qatar bilang tagapamagitan upang mabawasan ang tensyon at talakayin ng malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Nitong linggo, muling sumiklab ang tensyon sa gitnang silangan matapos ang panibagong palitan ng pag-atake ng magkabilang panig. 3 commercial tankers ang tinamaan ng projectile habang dumadaan sa Strait of Hormuz. Itinuturing ito ng Estados Unidos na paglabag ng Iran sa napirmahang Memorandum of Agreement kung saan malaya dapat na makakadaan ang lahat ng sasakyang pandagat sa mahalagang ruta.
Dahil sa paglabag sa MOU, naglunsad ang Estados Unidos ng mga pag-atake sa mga target sa loob ng Iran, na sinundan naman ng missile at drone attacks ng Tehran laban sa mga US military sites sa mga bansa sa Gulf. Sa kabila nito, walang naitalang bagong pag-atake nitong Biyernes habang patuloy ang pagsisikap ng mga mediator sa rehiyon na maibalik ang diplomasya. Nakatakda rin umanong magtungo sa Oman si Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi upang pag-usapan ng mga hakbang para matiyakan ligtas na pagdaan ng mga sasakyang pandagat sa Strait of Hormuz. Samantala, iginigiit ng Estados Unidos na dapat maglabas ang Iran ng isang pampublikong pahayag na ititigil na nito ang mga pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz at mananatiling bukas ang lahat ng shipping lanes nang walang anumang singil o pagharang. Babala ng Washington, kung hindi ito gagawin ng Tehran ay maaaring humarap ito sa mas mabigat na problema. Bilang tugon, sinabi ng Iran na anumang paglabag ng Estados Unidos sa mga napagkasunduan ay sasagutin nila ng katumbas na hakbang. Sa kasalukuyan, umaasa ang mga tagapamagitan mula sa Qatar at Oman na maipagpapatuloy ang diplomasya upang maiwasan ang panibagong paglala ng sigalot na ilang buwan nang nakakaapekto sa seguridad at ekonomiya ng rehiyon at ng buong mundo. Joanna Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muli nakipagkita si Prince Harry at Meghan Markle kay King Charles III at Queen Camilla kasama ang kanilang mga anak na sina Prince Archie at Princess Lilibet. Naganap ang pribadong pagtitipon sa Highgrove House na kinumpirma ng Buckingham Palace bilang isang family occasion. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahigit 4 na taon na personal na nakita ng hari ang kanyang mga apo. Nanatiling hiwalay ang ugnayan ni na Prince Harry at Prince William at wala umanong nakaplanong pagkikita ng magkapatid sa pagbisita ng pamilya sa United Kingdom. At narito naman ang mga malalaking pangyayaring naganap sa buong linggo nakalipas. Ito ang balita Weekend Refresh. Vice President Sara Duterte tumulong sa paghahanda sa bagyo kaya hindi dumalo sa impeachment trial. At nung sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasulukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang hahantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang ilitigit itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya. Hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, pagtalikod sa pananagutan sa bayan ayon sa isang prosecutor. That's an abdication of accountability. Di ba? It's not the House prosecution anymore that's asking her to attend. It's the Senate impeachment court. Kahong naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte, ipinababalik sa Bureau of Internal Revenue. The chair therefore orders that the BIR box, closed, sealed, and as it is received, be sent back to the BIR or the Bureau of Internal Revenue without prejudice to any action that the court may take if a motion will be filed by either party for the issuance of a subpoena, and we shall await action, if any, by the BIR Commissioner should that time come. Issue ng presiding officer sa impeachment trial, mainit na pinagdebatihan sa Senado. 16 na boto ng senator judges kailangan para sa conviction ayon kay Senator Francis Chis Escudero na nahalal bilang presiding officer sa impeachment trial. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This is the prevailing law today. Whether we agree with it or not, we must abide by it. Senator Rodante Marcoleta ganap ng naaresto sa kasong plunder. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested.
Senator Marcoleta sumailalim sa booking procedure matapos maaresto ayon sa Department of Interior and Local Government. Ang alam ko unang tanong nyo, was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily sa Sandigan Bayan to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. So, it is both. Vice President Sara Duterte nagpakita sa Senado para suportahan ang defense team at hindi para dumalo sa impeachment trial. She will only be here for a meeting with the defense team. No, meron kaming napag-usapan na magkikita kami today dito sa holding room ng defense team para mapag-usapan ng ilang bagay-bagay, no? But she will not be attending the hearing or the scheduled hearing this afternoon. She has engagements din po kasi. Pagpunta ni Vice President Sara Duterte sa Senado, ngunit hindi nito pagharap sa impeachment trial, tinuligsa ng prosekusyon. Again, ang sabi niya ho kasi, I think she's here to support the defense panel, no? But hindi ho siya cheerleader. Nito pong impeachment proceedings po na ito. Siya po yung nasasakdal, siya po yung akusado. Di ba? She has to be here for herself, not to support anyone else or not to support her defense panel. Vice President Sara Duterte, mas mabuting harapang pasinungalingan ng mga paratang ayon sa palasyo. Mas maganda. O ako ang lawyer at alam ko na walang mali. Malinis. Walang pwedeng ikaso sa kanya. Papaharapin ko siya. At para mapasinungalingan lahat ang mga akusasyon. Vice President Sara Duterte, nais ng prosekusyon na maging hostile witness para sa impeachment trial. One of the key witnesses, hostile, albeit hostile, would be the Vice President. We are already respectfully informing this Honorable Court that we will manifest, that we will have a written request for her presence in connection with this article on grave threats. The impeachment rules do not mandate nor require the respondent to attend any hearing or trial of the impeachment court. Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. naniniwalang isang provokasyon at nakababahala ang mga ballistic missile test ng China sa South Pacific. So this is a pattern sa tingin ko ng provocation ng China sa magpakita ng muscle. No? At it is a demonstration of force na hindi kinakailangan. No? Lalo-lalo na dito sa South Pacific, sa Pacific Islands. Sunod-sunod na objection sa direct examination, hindi estratehiya ayon sa defense team. Legal remedies ni Vice President Sara Duterte kung maging hostile witness, posibleng gamitin ng depensa. So, ginagawa lang naman namin yung trabaho po namin. But as to strategy, hindi naman po ganun babaw yung strategy namin na object lang ng object. Pagpresenta kay Vice President Sara Duterte bilang hostile witness, hindi lang para sa issue ng grave threats ayon sa Prosecution Counsel na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Prosekusyon sinabing patibayan ng ebidensya at hindi paramihan ng objections ang impeachment trial. Hindi ito paramihan ng objections at paramihan ng favorable ruling sa mga objections na to. Patibayan ho ng ebidensya to, and that's our goal. But what we can say is, despite the repeated attempts to block us from presenting evidence, we were able to do that yesterday. Pagtanggi sa mga akusasyon, hindi pa rin naririnig mula kay Vice President Sara Duterte ayon sa Malacanang. Impeachment trial madugo kung hindi malalaman ng publiko ang katotohanan. At magiging madugo talaga to kung hindi makikita ng taong bayan ang katotohanan. At yan naman ang hinahanap ng ating mga kababayan, malaman ano ba talaga ang mga katotohanan sa mga ibinabato sa kanya. Defense Counsel binigyan diin na ang buhay ni Vice President Sara Duterte at kanyang pamilya ang pinagbantaan. Truth of the matter is this.
She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. What triggered her response was a question about Operation Romanov, which is the plot to eliminate VP Sara and her entire family. Department of National Defense, palalakasin ang deterrence capability. Pagkuha ng multi-role fighter jet, pinag-aaralan. Space Center, planong itayo ng Armed Forces of the Philippines. Military satellite, target ilunsad sa 2028. We are now planning to create our Space Center, which will eventually evolve into a Space Force or a Space Command. Attorney Sulaika Lopez nakipagpulong sa Clerk of Court hinggil sa mga administrative at housekeeping protocol sa impeachment trial. Purely administrative, like ilan daw ba ang guest na pwede lang, ilang seats ang pwede ma-allocate ng Senate sa guest ng defense. So we just clarify the procedure, no? The second was, doon sa holding area, can they bring in their own equipment? So yun lang naman ang housekeeping, administrative, nothing to do with my clerk of court duties. Matibay na ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte ilalabas ng House Prosecution Team sa susunod na linggo. Stronger evidence of the prosecution? Yes. Isa pa lang na ilatag natin Si Kalilong, di ba? And we still have Lotto. We still have Attorney Sulaika. We still have Captain Belio. We still have Director Matibag. And I understand, may reservation pa tayo about possible additional witnesses for threat, no? Iisa pa lang yun. Ang dami pa ng kailangan nating ipresenta. Malacanang, pinabulaanan na may impluwensya ang palasyo sa investigasyon laban sa mga di umano'y death threats ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo at First Lady. Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Commission on Elections, nanindigang hindi paligtas sa pananagutan ang mga campaign donor ni Senator Rodante Marcoleta. Nag-issue na po kami ng subpoena doon sa mga ibang opisina, meron po sila na ginagawang investigasyon o may kasong kinakaharap. Hindi po kami affected doon dahil ang kay Comelec, ang kay Ombudsman. Ateneo de Manila University, iginiit na walang employer-employee contract sa pagitan nila at ni-resigned Coach Tab Baldwin. So this is the Annex B which I have in my possession. We'll have this marked later. So this is not an employment contract. Not an employment contract, Your Honor. Pagdalo ni na Senator Rodante Marcoleta at Senator Jingo Estrada sa impeachment trial, hindi pa napag-uusapan ayon sa tagapagsalita ng impeachment court. Pero hindi pa umuusad yung proposal na yon sa mga majority senators because yun nga, hindi pa nila sure kung tama ba yung gagawin nila ng ganon, na meron bang basihan sa batas at paano ba nila gagawin yun. Impeachment trial kay Vice President Sara Duterte hindi pamumulitika ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin. Isang miyembro ng House Prosecution Team naniniwalang may naging pag-amin na ang defense team ni VP Sara hinggil sa umano'y banta ng pangalawang Pangulo kay President Bongbong Marcos. Hindi naman tinitigil yung serbisyo sa taong bayan, patuloy na tumutugon ang gobyerno sa mga pangangailangan, ngunit we cannot have selective tasks. Hindi pwedeng piliin lang natin yung ating trabaho dahil ang ginagawang impeachment trial ay sang-ayon sa saligang batas. Truth of the matter is this. She and her family were threatened. And while her response was unconventional, it was justified. They're admitting the threat of the Vice President against the President only that it is justified. So, yung pong whether it is justified or not, it is not for the prosecution to say. It is also not for the defense to say. It is for the appreciation again of the Senate impeachment court. Pag-usad ng impeachment trial, mabagal ayon sa political analyst na si Professor Dennis Coronacion. Now, nagpakita siya nung sa impeachment hearing, before the impeachment hearing,
to send a clear message to public na kumbaga man hindi siya guilty. Hindi siya guilty, hindi siya nagtatago. Department of Migrant Workers kinumpirmang maghahain ng mosyon hinggil sa pagbasura sa kanilang reklamo laban kay former Overseas Workers Welfare Administration Chief Arnel Ignacio. Because in our view, the resolution did not pass upon details that we submitted to the Honorable Office of the Ombudsman. So we wish for the good office of the Honorable Office of the Ombudsman to review these matters. At local government units sa Metro Manila, target na muling isama ang single ticketing system sa no-contact apprehension program. We have to sit down with the provider at yung other LTOs para magkaroon kami ng uniformity ng paggamit o pag-utilize ng non-contact apprehension program ng bawat LTOs. Para yun kasi yun yung hinihingi din ng Supreme Court that should be uniformity paggamit ng NCAP. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 36, na nagsasabi, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Amin na lahat ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Bernard Dadis. At dito sa UMTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali.